Anong reason ba't ka umiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po at uwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lacierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado. At katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we were really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban noon pa man sa Senado eh. Ano na ang ginawa mo, anong hakbang ang ginawa mo para mahuli yung illegal drug shipment? Your Honor, we started profiling. Nag-backtrack na po kami lahat ng mga records, ng files namin. By the way, Your Honor, pwede ko pang batiin si Colonel Lacierto? Sige, Mr. For 6 years, sir. O sige, ipagpatuloy mo na, Mr. Jimmy Guban. Mukhang hindi ka nadinig ni Colonel Lacierto. Colonel Lacierto, binabati ka ni Jimmy Guban. But anyway, mas importante... Sir, let's go to work. Salamat, Jimmy. Salamat. Ingat ka. Okay, balikan ko yung tanong, Jimmy Guban. Pagkatapos mo natanggap, nag-operate na ka na, paano nyo na-determine na merong ang droga doon sa loob ng container? Iyak na. 6 years na sila nilapita. Iyak na. Iyak na. Na-miss lang, Mr. Chair, ni Jimmy Guban si Colonel Lacierto dahil 6 years na sila hindi nag-uusap. This is the first time that Mr. Jimmy Guban and Colonel Lacierto has talked to each other. Pagpatuloy mo, Jimmy. Thank you for your honors. Nakikita ko po kasi ang salarin, Your Honor, nasa tapat ko. Si Mr. Paul Gutierrez. Pagpatuloy mo na yung kinikwento mo kanina. Paano Your Honors, mo nalaman na merong droga doon sa dalawang container? Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Johnny Pimentel, ano lang, kasi nag-ano lang ako, nagtataka lang ako bakit siya umiiyak. Anong reason ba't ka umiiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si, No, Your Honor. Galit po at uwa. Dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi po dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao, Davao Mafia, na kami ang biktima.
Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. That is how, ganun nila ginawa. Lahat patayan. Your Honors, gusto ko po sana ay tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via internet, kahit papano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerel Asierto. We did our best, Your Honors, para ho kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa druga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Ilabas ko lang po muna konti. Kagalang-galang pong Senator at the Chairman. Jimmy, Congressman? Jimmy, paalala lang kasi hindi ito yung venue para maglabas ka kung anumang sama ng loob meron ka, no? Itong venue na ito ay venue kung saan ang mga katanungan ng ating mga kasamahan ay maaring mong masagot. We will give you the time kung ikay matanong tungkol dito sa iyong damdamin tungkol sa isyong ito at the appropriate time. Thank you, Your Honor. Medyo natuwa lang po ako dahil kahit paano nakita kong buhay na buhay si Colonel Asierto. Okay, sige, And salamat. we are both alive. Thank you for Your Honor. I may Congressman apologize. Pimentel, Thank you, please Mr. proceed. Chair. Balikan natin yung tanong ko, Mr. Guban. Kanina binanggit ni Colonel Asierto na siya ang nagbigay sa iyo ng intelligence report regarding doon sa shipment ng Bicapa Trading. Pagkatapos ng intelligence report, ano ang ginawa ninyo? Your Honor, ang nag-implement po niyan ay joint ng PDEA at saka ng Customs. In fact, witness din po doon si Colonel Asierto. Si Colonel Pajardo, then Director ng National Capital Region ng PDEA, nag-exchange po kami ng mga information together with Colonel Asierto. Din ay do may homework also on my part as CIS Intelligence Operative ng Bureau of Customs. So lahat po ng files, naghanap kami, nag-backtrack, kung ano po ang trabaho namin as Intelligence Operative sa Bureau of Customs. Hanggang po sa bandang huli na totally na pinpoint namin at nalaman namin na talagang yun na yung binibigay na information from Colonel Asierto's asset. Yan na po hanggang sa in-identify. If I will be given a chance po, Your Honor, may mga supporting documents po ako dito to prove na talagang yan po ay nahuli namin. Trinabaho po namin at nagsakripisyo po dyan ng buhay ang halos mga kasamahan namin para po mahuli yan. Ngayon, itong sunod na tanong ko sa iyo, importante itong tanong ko sa iyo. Itong dalawang container van na sinasabi na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, ito ba For kargamento na pinapakiusap siya. So, isa po yan na sinasabi na hinuli ninyo na may laman na drug shipment, ito ba for kargamento na pinapakiusap siya. So, isa po yan na sa mga pinapakiusap niya na kargamento, pati po sa mga pinapakiusap niya na kargamento, pati po yung mga missing containers at saka pati po yung ibang mga nahuli sa warehouse. Sabi mo, Mr. Chair, Guban, na maraming hinihiling sa iyo ni Small Abrera na maipapasok na mga kargamento. Kasama na itong ilang container van ba ito? Isang container van lang? Isa lang po, Your Honor. Recording in progress. Isang container van lang. So, pero ito na nga yung binabanggit niya. Isa po yan, Your Honor. Okay, so nung na-identify na ninyo yung container van, ano na nangyari? Did you report it to PDEA para gumawa ng control delivery? Siyempre, binigyan ka ng information ni Colonel Asierto, binerify ninyo yung container van.
anong sunod na hakbang na ginawa ninyo? Gumawa po kami ng report, Your Honor, together with PDEA. In fact, nandun po lagi sa office ko si Intelligence Officer Bagawi. Your Honor, if ipibigay me ni time, may dala po ako dito na pirmado po namin ni Bagawi yung ibang mga reports tungkol po dyan sa tinatrabaho naming before, hindi pa magnetic lifter. Basta yun yung subject po namin. Siguro on another occasion, because we will have a next hearing next week, Mr. Chair. Sa pagka ngayon, marami pang mag-interpellate. But anyway, after nung identify mong container banyo, coordinated with PDEA, ano nang sunod na nangyari? Hanggang sa, Your Honor, inaprobahan na po yung aming request through the Deputy Commissioner for Intelligence ng Bureau of Customs. Inaprobahan na po ni Commissioner na ibaba, buksan ang container number na yun na ni-request po namin dahil natapos na po namin ma-develop doon po sa Manila International Container Port. And that was also the time, Your Honors, na inorderan si Collector Bakiran para isaayos yung container na yun na may lamang magnetic lifter. So, kailan nyo binuksan yung container 1? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, that was August 7, 2018. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ba dinalan nyo sa warehouse yung container 1? No, Your Honor, sa loob po mismo ng custom po yan hinuli. Hindi po yan nakalabas. Okay, so hindi na nakalabas. Opo, Your And Honor. then after that, you did your investigation and then you filed cases. Your Honor, turn over na po namin sa PDEA during that time. Sila na po nun, kasi wala na po sa amin ang trabaho nun. Trabaho na po ng PDEA. After po ng interception, after ng apprehension, nasa PDEA na po ang kamay. Pati po yung pag-inventaryo ng illegal na drogang shabu. Pero hanggang ngayon, Mr. Jiguman, Mr. Chair, sino ba talaga ang nagpasok nitong illegal drug shipment na ito under Bicaba Trading? Your Honor, based on the reports, even in my affidavit, Your Honor, in my last testimony, Hernan died or nilaso nila, sabi nila mismo, nung itsikwa at kasama ni Bidasto Cabral Barakel, ni Loquiga, ni Katipan, na ang nagparating yan ay si Michael Yang, si Mans, at saka si Pulong Duterte. It's from their mouth, not from us. Which, if I may continue, Your Honor, na yun din ang sinasabi ni Mr. Paul Gutierrez sa advice sa kanya ni Benny Antiporda na wag kong babanggitin during the hearing. Na hindi ko magawa-gawa, Your Honors, kaya si Colonel Asierto ang naisip kong isakripisyo ang buhay para po kami lahat ligtas. Akala ko po lahat kami maliligtas. I am under duress, threatened ako so much, kaya yan po ang ginawa kong paraan. Nagsakripisyo kami. During the Senate hearing, Your Honor, the consignee, Bidasto Cabral Barakel, inadmit niya at inadmit ni General Aquino during the time he was the DG ng PDEA na dinala niya ang tatlo sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Then after that, nawala na yung tatlong umaming may-ari. At ang alam ko, ang NCR director din was already Director Plaza. Hanggang ngayon po, yung tatlong may-ari na umamin na sila ang may-ari ng kargamento, ginamit sila ni Casey Chan, ay nawawala po hanggang ngayon. At ako po ay nag-request na, I think twice, sa National Bureau of Investigation ng whereabouts ng tatlo para po yung hustisya ng aking kaso ay mailabas ang tunay at totoo kung sino talaga ang mafia ng droga. Mr. Chair, the name of Benny Antiporda and Paul Gutierrez has already come up several times in these hearings. May I know if Mr. Benny Antiporda and Mr. Paul Gutierrez is present at this point? Yes, Your Honor, I think Mr. Benny Antiporda is here and Mr. Paul Gutierrez is here behind you, Your Honor. Can we ask them so I can ask a question Okay, Paige, regarding to the affidavit of Mr. Guban? Paige, can you please assist Mr. Antiporda and Mr. Paul Gutierrez?
So may I ask if Mr. Antiporda and Mr. Gutierrez has taken their oath? Have you taken your oath? Thank you. How about Mr. Paul Gutierrez? Have you taken your oath? Okay, so Comsec, please administer the oath of Mr. Paul Gutierrez. Sir, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public, in this congressional inquiry, so help you God? Thank you, sir. Okay, please Mr. proceed, Chair, may I Congressman proceed? Pimentel. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Paul Gutierrez. Saan ba dyan si Paul Gutierrez? Yun. Thank you, Mr. Chairman. Saan po kayo naka-assign ngayon? Nasa gobyerno po ba kayo? Kasi I understand a month ago you were assigned sa kung saang government agency yun? Yes, Mr. Chairman, I was the previous executive director of our Presidential Task Force on Media Security. My services was expired only last September 12, Mr. Chairman. Okay, Mr. Chair. Mr. Recording Paul in Gutierrez. progress. Mabuti nandito po kayo, Mr. Paul Gutierrez. Kasi dito sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, paragraph 18. While I was detained at the Senate, a media personnel who introduced himself as Paul Gutierrez, who worked as staff of Secretary Benny Antaporda, accompanied by a Blue Ribbon Committee staff, came to my room at the Senate where I was detained, and thereafter, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam naman namin kung saan ka nakatira, ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makating anak mong lahat. Did you make this threat when Mr. Jimmy Guban was detained at the Senate premises? No, Mr. Chairman. I categorically deny the lies being spread by Mr. Guban in this committee, Mr. Chairman. But you were there during the hearings. Mr. Chairman, at the time I was assigned as a reporter for People's Journal Tonight, my beat is the Senate. That's why I'm always there to cover all the hearings and all the developments in the Senate and also at the Bureau of Customs, Mr. Chairman. Remember, Mr. Paul Gutierrez, that you just took your oath. Yes, Mr. Chairman. So there are two versions of this issue. One person is saying that you went to his room and you made the threat, and you're denying it. No, Mr. Chairman, I'm denying the lies that he told this committee. When this issue was first brought up, when these lies was first propagated by Mr. Guban during the hearing on August 26, I already issued a statement confirming that I indeed went to see him in his detention room in the Senate, but I denied that I made those threats to him, Mr. Chairman. Okay, it's very clear, Mr. Chair. Kaklaruhin lang natin. Kasi kanina, the impression, the perception that you gave this hearing or this committee is that you never went to the room of Mr. Jimmy Guban. Pero ngayon, sinasabi mo, you admit that you went to the room of Jimmy Guban and you went to talk to him. Ngayon, ang tanong ko, Mr. Paul Gutierrez, ano ang pakay mo doon? Bakit mo pinuntahan si Mr. Jimmy Guban sa kwarto doon sa Senado? Well, Mr. Chairman, at that time, let me kindly allow me to put a little context dun po sa pagbisita ko po sa kanya. At that time po, matagal na po siyang nagtetestify sa Senado, at katulad po ng kanyang ginagawa ngayon, marami na naman po siyang palabas. At that time, we're really curious kung talaga ba siya po ay may sakit, kinakapos ang hininga, tumataas ang blood pressure. Yan po ang style ni Mr. Guban noon pa man sa Senado eh. No? Sandali, Mr. Paul Gutierrez, ikaw ba ang doktor ng Senado? Bakit Hindi po, sasabihin hindi mo doon na you wanted to see the health condition of Mr. Guban? You told me, or you told this committee earlier, that you were a media personnel when the Senate hearing was being conducted.
Tama po. Ngayon, ang tanong ko, answer me in simple terms, Apo. bakit ka pumunta, anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall ng oras, Mr. Chairman. Hindi, bata ka pa naman, Mr. Paul I- Gutierrez. Do not say lies Hindi, here. hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. I went You in... know, gabi o araw ka pumunta? Araw po yun, araw po Araw. yun. Opo. Mga umaga o hapon? I believe after the hearing po yun, siguro po, mga after lunch po siguro. Oh, yun, yan. after the Mas committee hearing. malinaw. Opo. Never tell lies here in the hearing. Kasi we want to ferret out the truth. Opo. Ngayon, pumasok ka doon sa kwarto ni Jimmy Guban sa Senado, may kasama kang staff ng Senado, ano ang pakay mo doon kay Jimmy Guban? Yun ang tanong. Opo. Gusto ko lamang po at the time unang-unang makita personally kung totoo po ba yung kondisyon niya, maayos po ba ang kanyang kalusugan. Hindi ka naman doktor, Mr. Paul Gutierrez. What? Yun lang ang pakay mo? Hindi po. Para tignan lang kung Hindi po. anong health condition ni At That is a very flimsy excuse. Hindi, Why are you a doctor? Why are you so concerned with the health of Jimmy Guban? Why don't you tell us the truth? What is the real reason why you went to the room of Mr. Jimmy Guban? You tell this committee because you want to see the health condition of Jimmy Guban? You're not even a personnel of the Senate. O, sabihin mo ang totoo. Ano ang pakay mo? Bakit ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Tinanong ko rin po, unang-una po, sa pagkakatanda ko po, tinanong ko po si Mr. Guban, kumusta ba ang kanyang pakiramdam, at naitanong ko rin po sa kanya, at ito naman po ay napatunayan ng mga sumunod na pangyayari, na ano po ang gagawin niya sakaling siya po ang ilaglag ni Mr. Asierto, ni Colonel Asierto. At sinabi naman po niya na hindi pwede niya lang gawin sa akin yan dahil mas marami akong alam sa kanila. At yan naman po yung napatunayan po. In the end of the day po, ang inilaglag po niya ay si Colonel Asierto. Pero yun pong sinasabi niyang tinakot ko po siya, Mr. Chairman, on behalf of the people that I don't know personally and who don't know me personally,